ang alamat ng bayabas. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang mayabang at malupit na batang prinsipe na nagngangalang Raja Buaya. Siya ay kilala sa pagiging mapanlait at mapagmataas, lalo na sa mahihirap. Sa halip na tulungan ang kanyang mga nasasakupan, madalas niya silang pinagtatawanan at pinarurusahan ng walang dahilan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang araw, isang matandang pulubi ang lumapit sa palasyo upang humingi ng pagkain. Ngunit sa halip na tulungan ito, pinagtawanan siya ni Raja Buaya at pinalayas. Wala akong panahon para sa isang maruming matanda. Lumayas ka bago pa kita parusahan, sigaw niya. Ang hindi alam ng prinsipe, ang matanda ay isang diwata na nagbalat kayo upang subukin ang kanyang kabutihang loob. Dahil sa kabagsikan ng prinsipe, isinumpa siya ng diwata. Dahil sa iyong kasamaan at kayabangan, ikaw ay parurusahan. Mula ngayon, ang iyong katawan ay magiging isang puno na magbubunga ng prutas na may koronang tulad ng sa iyo. At sa bawat bunga nito, magiging palatandaan ang kulay at anyo ng iyong pagiging mapanlait. Pagkatapos sabihin iyon, biglang kumidlat at dumilim ang langit. Sa isang iglap, si Raja Buaya ay naging isang matibay na puno. Ang kanyang mukha ay nawala at sa halip ay tumubo ang mga bunga na bilog, berde at may tila maliit na korona sa ibabaw. Ang mga bunga nito ay tinawag ng mga tao bilang bayabas. Mula noon, natutunan ng mga tao sa baryo ang halaga ng pagiging mabait at mapagpakumbaba. Ang bayabas ay naging simbolo ng aral mula sa alamat ni Raja Buaya na hindi dapat maging mapanlait at dapat matutong rumespeto sa kapwa. At iyan ang alamat ng bayabas.